Hello mga kaibigan at mga kapatid, welcome muli sa ating pong panibagong yugto ng ating pong Lands of the Bible series. Welcome ko po kayo sa ating pong 39th series ng ating pong palatuntunan. Welcome po kayo muli at sa ating pong pasisimula ay kayo ay binabati ko sa pangalan ng Panginoon na naway sumainyo ang kanyang pag-ibig, biyaya at pagkapala sa oras na ito. Tayo po ay sumandaling manalangin sa ating pasimula. Ama naming banal na Diyos, maraming salamat at kami yung pinatnubayan at iningatan sa nakaraang mga linggo, Panginoon, ng aming buhay. At sa oras na ito, ikay aming pasasalamatan muli at pupurihin ang iyong banal na pangalan at kami patnubayan sa aming pag-aaral na ito at pakikinig ng mga, mga lugar na aming pag-aaralan tungkol sa iyong banal na lupain. Patnubayan mo ang iyong anak na gagamitin, ang iyong lingkod, at ganun din ang iyong mga anak na makikinig sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming sama-samang dalangin. Amen. So mga kapatid, welcome muli. So tayo tutungo na sa ating materials at ating aalamin kung ano ang ating isusunod na palatuntunan ngayon at ating bibigyan ng pansin ang ating panibagong lugar na ating pupuntahan. So mga kapatid, ang ating pong tutukuyin ngayon ay walang iba kung hindi ang Nimrod o ang tinatawag na Kalat Nimrod. So dito po sa ating picture na makikita natin ngayon ay ito nakita ninyo yung kulay pula, no? So tayo ay tutungo sa lugar na binasagang Nimrod, no? Yung tinatawag na Castle of Nimrod. So ang lugar na ito ay nasa pagitan ng Syria at ng Lebanon at nasa north ng Israel. So yan na napakalayo, no? Halos pinakadulo, no? So titignan natin kung ano ang pinapakita sa atin ng lugar na ito, no? So tingnan natin. So mga kapatid, ito ang tinatawag na Kalat Nimrod sa wikang Hebreo, no? So nakikita natin kung tawagin ay Nimrod Castle, no? Sa wikang Ingles. So dito sa bandang kaliwa makikita natin na ang larawan ay talagang napakataas, no? Ang lugar. So kadalasan ang mga lugar na binabanggit sa Biblia, usually ang mga lokasyon niyan ay nasa taas ng mga bundok. Kaya naman na makikita natin na talagang ang hirap akyatin yan kung tutuusin dahil yan bago mo maakyat yan yung mga taong nandoon sa itaas ay talaga nakapaghanda na kung sakali mang merong lulusob, at so yan mga kapatid, ang Nimrod por, fortress na ito na kung tawagin sa wikang Arabo ay Kalat al-Subeiba, no? Yan ay isang muog o tanggulan ni Nimrod na pinangalan kay Nimrod ay matatagpuan sa northern part ng Israel sa parte ng Golan Heights sa isang tagaytay o mataas na lugar na tumataas na mga 800 metro sa ibabaw ng antas ng dagat, no? So yan ang mamaya titingnan natin kung ano ang naging use nitong castle na ito nung panahong yan, no? Ipinangalan ito sa isang tao o binasagang isang bayani, no? Doon sa Babylon, no? Ang mga ngaso na si Nimrod, no? Sa Genesis chapter 10 verses 8 to 9 na ang ayon sa lokal na tradition ay tumira sa tuktok na ito. So matapos silang paalisin sa Babylon, ano, yun ayon sa tala ng banal na kasulatan doon sa Babel ay kumalat ang mga tao. So ayon sa paniniwala nila, itong si Nimrod daw ay nagpunta rito sa parte ng Golan Heights nasa lugar na ito at dito siya nagtayo ng kanyang tirahan, ano? At kaya ipinangalan yan sa kanya, So yan ang kanilang paniniwala tungkol sa bagay na yan. So tinatanaw ng kuta ang malalim na makitin na lambak na naghihiwalay sa Mount Hermon na siyang pinakamataas na bundok sa bansang Israel mula sa Golan Heights at ang daan na nag-uugnay sa Galilee at saka sa Damascus ng Syria. So ang kuta ay tinatag noong Middle Age, Middle Ages, no? Nung mga gitnang kapanahunan. Marahil ng mga krusada, no, kapag binabanggit natin ang pangalang Middle Ages o yung
gitnang kapanahunan ay nababanggit ang mga crusades diyan, yung mga krusada, yung mga Muslims, yung mga Arab armies, no? Sila yung mga key players ng mga panahon yan upang ipagtanggol ang lungsod ng Banayas o yung tatawag na Caesarea Philippi o Caesarea Philippi sa lambak sa ibaba laban sa mga paglusob ng mga Muslim. So na maglaon, muling itinayo ito ng mga pinunong Muslim ng Damascus upang ipagtanggol ang kanilang hangganan laban sa mga krusada, no? Mga crusades. So noong 12th and 13th century, ilang beses itong nagbago ng mga kamay. Ibig sabihin, iba-ibang klase ng mga namamahala, no? Kinukubkob, ano? Sinasakop. Ngunit ito ay pinanatili at pinalakas, no? Na pangunahin ng mga Muslim, naging sentro ng mga Muslim, naging kuta nila. Gaya ng pinapatunayan na maraming inskripsyong Arabe na natagpuan kasama sa gusali. So maraming mga nakitang mga materyales, no? So na nauugnay sa mga Muslim sa mga panahon yan. So ang susunod na ating makikita dito ay napakagandang larawan na makikita natin, no? At kinuha ang larawang ito ay magkapasalamat tayo sa sa biblewalks.com, ano? Yan ang pinanggalingan ng larawang ito ay nagbigay sa atin ng magandang idea kung paano nagawa ang castle na ito, no? Mga kuta na ito na sumusunod sa mga tabas ng mahaba, makitid na Tagaytay na matataas na mga lugar at nakikita hanggang sa panahon natin ngayon. So ang kuta ay may sukat na 420 meters sa haba at 60 to 100 na meter naman ang kanyang lapad, no? At gawa sa malalaki at may ingat na parisukat ng mga bato, no? Talagang piling-piling mga bato ang pagkagawa sa kanila. Sa kahabaan ng mga pader, no? Lalo na sa katimugang bahagi kung saan kailangan ng dagdag na lakas, no? Maraming hugis parehaba at kalahating bilog na tore, no? Na may bubong na may matulis na mga cross arches ay itinayo, no? So ang tubig ay inimbak sa mga pool na ito, yung mga paliguan na may nakaplaster na bato sa ilalim ng kuta na mapupuntahan sa magitan ng mga protektadong hagdanan, no? Kaya ginagarantiyahan ang supply ng tubig sa mga oras ng pagkubkob. So ang tubig ay napakahirap umakyat lalo tigit sa mga matataas na mga lugar. Kaya isang napakalagang bagay kapag sila ay nakagawa ng ganito na yung tubig ay naiakit nila sa mataas na lugar ay napakahalaga lalo tigit sa panahon ng digmaan. Ang tubig ay napakahalaga dahil lumalakas ang tao kapag umiinom ng tubig, ano? Lalo tigit sa panahon ng tag-init. So, yun ang ang tore na ito na makikita natin nasa paligid ng maraming mga bundok ay tinatanaw ang matataas, no? Silangang gilid ng kuta, no? Nakatayo ang isang malaking bantay. Excuse me. Isang kuta ng piitan sa loob ng kuta, no? Merong mga kulungan diyan, mga lugar kung saan ang mga prisoners of war ay diyan nilalagay, no? Na may mga sukat ng mga 65 by 45 meters. At ito'y protektado na napakalaking hugis parehaba ng tore, no? Yan pala ang purpose ng mga ng lugar na yan ng mga panahon ng Middle Ages. Sa kanluran, sa parting west, no, ito ay nahiwalay mula sa pangunahing kuta ng isang moat. Ang daan ay binigay ng isang tulay, no? So yan ang isa sa mga makikita natin dito na ang bantay ay nagsilbing tirahan ng pinuno ng kuta sa panahon ng pagkubkub ito at naging isang karagdagang panloob na posisyon sa pagtatanggol. So maraming mga use ang mga lugar, no? Mga templo o hindi natin masasabing templo yan. Yan ay talagang kuta. Pag sinabing kuta ay stronghold, o sabihin natin nagtatanggol, no, laban sa kanilang mga kaaway, no. Usually tinatayo yan sa mga matataas na bundok para hindi basta-basta yan masakop, no. Dadaan muna sa mga siege yan, no. At minsan buwan ang inaabot, maraming mga buwan ang tinatagal niyan bago makubkob yung sa itaas, no. So yan ang purpose ng Kaalat Nimrod o ng castle or ang tanggulan ng Nimrod, no. So noong 1993 hanggang 1994 ang mga debris, yung mga pader, yung mga natirang mga gusali ay humarang sa tower gate sa kanlurang bahagi ng fortress ay naalis, no?
Sa gilid na ito, isang malalim na moat ang naputol sa bato. No, malamang na may isang drawbridge ang nagprotekta sa pasukan nito. So, yaan ang isang bagay na makikita natin na pagdipas ng maraming mga taon, ang gusali ay nagiging marupok, no? Ang Gate Tower ayon sa isang inscription sa loob nito ay tinayo noong panahon ng Ayyubid ruler no na ang isang Muslim leader na ang pangalan ay Al-Aziz Othman noong 1230 no noong mga panahong 12th century no mga panahon ng Crusades yan. Ang mga double panel na pintuan sa pasukan ay nakalak na may mga kahoy na beam na ipinasok sa mga uka sa door jumps. Jumps. So yan ang makikita natin dito kapag kayo ay pumasyal dito sa lugar na ito na mahirap puntahan dahil napakataas. Nag, ah, Napreserba din dito ng gusto ang mga makikita na uka para sa mga paggaba ng defensive iron net, yung mga tinatawag na portcullis, no, kung tawagin. So usually, kapag nakita nyo ang lugar na ito, ay maaalala ninyo nung kapanahunan ng Middle Ages, Yan ang nagpapakita na kung ano ang nangyari nung mga panahon iyon, mga kagalagitnaang mga kapanahunan. Yung mga fragment na isang monumental na Arabic na inscription na may malaking haba ay nagpapahiwatig na ang Mamluk, no, itong mga Muslim leaders nito noong panahong 1275 na ang pangalan ng sultan ay si Baybars, ay nagpanumbalik ng tore ng tarangkahan noong panahong iyan, no, ipinanumbalik niya ni Sultan Baybars, no. So, pero paglipas ng mga panahon ay na ito naman nasisira muli, hindi na nanatiling nakatayo. Ang bagong gatehouse na ito ay tinayo ng partikular na malalaking at mahuhusay na pinutol ng mga bato na tumitimbang ng ilang tonelada bawat isa. Ito ay may sukat na 29 by 23 meters at 30 meters na mataas, no? Nakikita niyo yung tao dito ay napakaliit niya kung ikukumpara sa mga gusaling nasa ituktok ng bundok na ito, no? Ibig sabihin talagang mataas. At gumamit sila ng mga ano diyan, no? Ng mga kamangamanghang istruktura kung paano nila natayo yan sa tuktok ng bundok, no? Mga bato, no? So maraming mahuhusay na mga tao ng mga panahong yan, no? Kung saan ng lugar ay mataas, doon sila nagtatayo ng castle, no? Ng kastilyo, ng namuunang buog para nakikita nila yung mga nangyayari sa ilalim, So ang kalat Nimrod ay isang malaking balon ang naputol sa bato sa ilalim ng isang makitid na hagdanan ang nag-uunay sa iba't ibang kwento ng tore. So maraming mga bagay na nakapalibot sa kanya, no? Malaking balon, isang malaking balon, no? Pinanggagalingan ng tubig na na meron diyan sa lugar na yun. Isang 27-meter long steep secret passage na humahantong mula sa gate tower hanggang sa labas, no? Ito yung mga secret mga lihim na lagusan na kapag kami mga dumating na mga kaaway ay madali silang makatakas, Ito ay magbibigay daan sa mga tagapagtanggol ng kuta na maglunsad ng isang sorpresang pag-atake sa mga kinubkob o kung kinakailangan upang tumakas mula doon. Parang yan katulad ng Megiddo, no? Nung lugar ng Megiddo sa itaas din ng bundok ng Megiddo, ay meron doong isang daanan sa ilalim, papasok sa ilalim hanggang sa makalabas sa kabilang bahagi ng bundok, no? Sa pinakalikuran. So, ganyan ang ginagawa ng maraming mga tao nung unang panahon na maging sa Israel, ito nung panahon ni King Hezekiah ay gumawa rin siya ng tinatawag na Hezekiah Tunnel, at doon ay ginawa niyang daluyan ng tubig at ganun din daanan patungo sa ibang landas, no, parang lugar ng escape, no, pagka mayroong kalaban na dumarating ay doon sila dadaan para tumakas, no, para hindi sila mahuli ng kanilang mga kalaban. Ganyan din ang ginagawa ng mga iba't ibang mga mga tao ng mga panahong nabubuhay, no, iba't ibang klaseng panahon gumagawa sila ng mga secret passages para sa kanilang security, no? So, yan pa rin ang makikita natin na ganito ang nangyayari sa panahon na iyan, na ang kastilong ito ng Crusaders sa mga dalisdis ng Golan
no? Ito parte kasi ito ng sa panahon ng Lumang Tipan, ang tawag diyan ay Basyan, ano? At sa panahon natin ngayon, ito yung tinatawag na Golan Heights. At ang pronounce ng mga Jews diyan, no, ng mga Israeli ay Golan. Ay ganyan ang kanilang pagkabanggit diyan. Ay nasakop ng mga Mamluk, no? Isang miyembro ng isang rehimen na dating namuno sa ilang bahagi ng gitnang silangan, no? Parang mga ano yan, parang mga independent na mga makapangyarihang mga ano mga grupo ng mga Muslim, no, ng mga sultan, at meron silang mga army, no. So nagmula sa mga alipin, no, na pinamunuan nila ang Syria, no, naghari sila itong Mamluk ay naghari sa Syria noong 1260 hanggang matagal din, no, 1516, no. Ilang daang taon din yan, no, mahigit na kulang-kulang 300 taon silang namuno sa Syria at ganun din sa Egypt din, no? So, matagal din. Halos na rin eh. Halos 300 years din, ano? So, ibig sabihin, malaking ano yan, malaking imperyo yan, no? Na ginawa nila kasama na dyan ang Israel, no? At nagpatuloy bilang isang nagaharing kasta ng militar sa Ottoman Egypt, no, hanggang sa massacre ng Viceroy na si Muhammad Ali noong 1811, no. Hindi ito si Cassius Clay, no, na binasagang Muhammad Ali. Ibang ano to, ibang individual ito. Siguro dito kinuha ni Cassius Clay ang kanyang nickname na Muhammad Ali, no. So ibig sabihin warrior, no, mandirigma. Ngayon ang lugar na ito ay isa ng pambansang park ng Israel, ano. Halos lahat ng mga lugar na preserba noong unang panahon hanggang sa ngayon ay ginawa ng mga ano yan, mga national park ng Israel para para puntahan ng mga tao, ng mga pilgrims, ng mga visitors, mga turista. Kaya itong Nimrod or tinatawag na Nimrod Castle ay isa sa mga pinakakahanga-hanga at na-access na Crusader remains ng Israel. So, na-survive eh. Ito ay kabilang sa lugar na may kaugnayan din sa Acre, itong tinatawag na na castle dito sa Acre, no? At ito rin ganito rin sa Kaalat Nimrod ay halos mga na-survive na mga guho, na mga tore, mga kastilyo na pinanirahan ng mga crusaders na galing ng Europa, no? So yan, no, ang ilan sa mga kwento ng lugar na ito. At dito natin makikita na sa pagtatapos ng ika-13 siglo ang pananakop ng mga Muslim, no, sa daungang lungsod ng Acre sa Mediterranean. Ito yung Acre kasi nandito yan sa west nitong Golan Heights, nasa bandang west yan eh. Ay nagpahiwatig ng pagtatapos ng pamamahala ng mga krusada sa banal na lupain, no? So nagtapos na kasi nga wala, nasakop na ng mga Muslim eh. At wala, natalo ang mga Crusaders, kaya nangyari, bumalik yung iba, yung mga nakasurvive, bumalik na sa Europa. Nawala ang mga strategic na mga halaga ng mga Nimrod Fortress. Ito ay nasira. At ang mga guho nito ay nakikita ngayon ay tahimik na saksi sa nakaraan nitong kapangyarihan. Kung ito halimbawa ay anong mga panahong iyan, ng mga 12th century, 13th century, ay talaga namang masyadong malakas ang aksyon dito, no? May mga digmaan, maraming mga kawal, no? Libo-libo at napakaraming mga libo-libong mga sundalo, no? Napakarami. Ay ngayon ay napakatahimik ang lugar na ito, no? Mga lugar na kung saan mga pinupuntahan na lamang, binibisita ng mga tao at iba na ang buhay. Nawala na yung mga strategic na mga value nito ng mga lugar na ito. Ang mga nakuha nating mga impormasyon dito sa Kalat Nimrod nito ay nanggaling sa Ministry ng Ugnayang Panglabas, no, ng Foreign Affairs ng State of Israel, no, at Jewish Virtual Library, isang proyekto ni AC. No, so yan ang nakakatulong sa atin upang tayo ay makapag-aral ng bahagya, malaman natin ang background ng mga lugar na ito na binanggit. At ganun din ay binigyan tayo ng tulong upang maunawaan natin ang mga lugar na ito, no, sa Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Bansang Israel, at tayo ay binigyan ng pagkakataon na kapag maganda na ang panahon ay mabisita natin ang mga lugar na ito, no, kung loloobin ng Panginoon. So mga kapatid, ito na yung pinaka last slide natin, kasi
hindi naman mahaba itong Kaalat Nimrod, no? At bahagya lamang ito, kaya hindi natin to patatagalin, ano? So ito lamang yung pinaka-highlights itong lugar na ito. At sa muling pagkikita, no, hindi naman ito gaanong mahaba. So itong Kaalat Nimrod ay hindi siya, wala tayong Bible reference diyan. Kasi yan panahon ng Crusaders, no? Mga panahong 12th century, 13th century. So wala siyang kaugnayan, no? Walang binanggit sa panahon ng Lumang Tipan. Kaya kaya lamang natin ito sinama, no, sa lupain ng Biblia dahil, excuse me, yung mga lugar na pinangyarihan ng mga panahon ng Crusades at saka ng mga Muslims ay yung mga gusali at saka mga muog, mga Kastilyo ay nandoon pa rin, no? Ibig sabihin yan, may mga nangyari diyan, no? May mga pangyayaring naganap, kaya naman ay dapat din naman nating alamin kung ano ang mga pangyayaring naganap diyan, ano? So mga kapatid, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat sa lahat at purihin ang Diyos sa oras na ito. At pinagkalooban na naman tayo ng panibagong araw upang pag-usapan ang isang lugar dito sa lupain ng Biblia. So maraming salamat mga kapatid. Paalam, maraming salamat sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon at papasok na naman ang weekend na naman. Have a great weekend at we'll see you again next week. And bye for now and we'll see you again.